Ang sarap balikan ng nakaraan. Mga alaala sa nakalipas mo na nagbibigay ngiti sa puso mo. Mga nakaraang nagbigay kulay sa mundo mo. Subalit minsan talaga, may mga alaalang masakit sa damdamin na sa tuwing babalik sa isipan mo, magdudulot ito ng kalungkutang sana ay mawala na sa mga alaala mo. Na sana di na lang nangyari sa buhay mo. Pero ganun talaga ang buhay. Hanggang humihinga ka, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Akala ko kung saan kami mamamasyal ni Tito Paulo. Masayang-masaya ako syempre. Parang first date eh. Kaso natakot ako kasi naman. Bakit sa sementeryo kami nagpunta? Sa totoo lang talaga, matatakotin ako. Tapos si Tito Paulo parang may gagawing kakaiba sa sementeryo. Huwag daw akong matakot, safe naman daw. May naalala tuloy ako. May napanood ako na sa sementeryo ginawa. Pero nagkamali pala ako sa iniisip ko. Ito, mula sa isang puntod, dito kami nanatili. Ang asawa ni Tito Paulo. Ewan ko ba pero naramdaman ko yung labis na pagmamahal niya sa asawa niya. Habang hinahaplos niya ang lapida, kinakausap niya to. Nagkukwento siya ng magagandang bagay tungkol kay Andy. Pati nga ako, kinuwento din niya. Ngayon ko mas naramdaman na napakabuting tao ng tatay ni Andy. Mabait at mapagmahal. Wala siyang ibang iniisip kundi ang makakabuti para kay Andy. At ang pagmamahal niya sa asawa niyang matagal ng panahon na lumisan sa mundo, di pa rin nawawala hanggang sa mga oras na to. Mula sa pag-agos ng kanyang mga luha, batid ko ang kalungkutang kanyang nadarama. Di ko tuloy napigilan na lapitan siya bigla at yakapin para kahit paano may karamay siya. Niyakap ko siya na walang halong kalandian. Pero nung yakapin niya din ako, ewan ko ba, masyadong mahigpit ang mga yakap ni Tito Paulo. Pero ang sarap. Kasi naman, ramdam na ramdam ko yung dibdib niya at malalaki niyang braso. Wala akong kawala eh. At may mariposa pang lipad ng lipad dito, paikot-ikot sa amin. Ang laking paru-paro naman ito. Isang makulay na mariposa. Napakaganda. Siguro asawa to ni Tito Paulo. Kaya ito, bumitaw ako sa pagkakayakap. Medyo matagal na pala kaming magkayakap. Napasarap ako. Pasensya ka na, Miko. Para ka kasing yung asawa ko kung yumakap. Wika ni Tito Paulo. Ganun po ba? Wika ko naman. Pasensya na ha. Napayakap tuloy ako ng mahigpit sa'yo. Pero, alam mo Miko, siguro kung nabubuhay pa siya hanggang ngayon, marahil wala kami sa lugar na to. Kasi plano namin noon na lilibutin namin ang buong mundo. Yung magkasama kami at hindi kailanman maghihiwalay. Subalit kapag tadhana na talaga yung nagbigay tuldok sa pag-iibigan nyo, wala na tayong magagawa. Kahit tapos na, hindi mo magawang humingi ng isang araw na pag-asa
Subalit, wala eh. Ganun talaga. Kapag tapos na, kailangan mo na lang natanggapin ang katotohanan. Pero matapos man ang lahat, nanatili naman siya sa puso ko. At kung magmamahal man ulit ako, hindi ako magdadalawang isip na sumubok muling magmahal. Subalit kahit magmahal man ako, mananatili pa rin siya sa puso ko. Hindi ko pa din siya makakalimutan. At sa bago kong mamahalin, iaalay ko ng buo ang lahat. Katulad kung paano ko minahal ang asawa ko sa nakalipas. Miko. Miko, kaya kapag nagmahal ka at alam mo sa sarili mo na mahal mo talaga, huwag mong papalampasin ang pagkakataon. Sabihin mo yung nararamdaman mo. Sabihin mo yung nilalaman ng puso mo. Kasi minsan lang darating sa buhay mo ang taong tunay na magpapasaya sa iyo. Kaya Miko, kapag dumating siya sa buhay mo, huwag mo nang pakakawalan. Wika ni Tito Paulo. Opo, Tito Paulo. Pero paano po kapag di niya tinanggap yung pagmamahal ko? Wika ko naman. Huwag kang susuko. Hintayin mo ang tamang oras at panahon. Kasi kapag sumuko ka, talo ka. At iyan ang huwag mong gagawin. Wika ni Tito Paulo. Sige po, di ako susuko. Malayo mariposa. Lumipad na papalayo. Wika ako. Hayaan mo na, Miko. Tara na, umuwi na tayo. O mamamasyal pa tayo. Wika ni Tito Paulo. Ikaw na ang bahala, Tito Paulo. Wika ko habang eto. Nakaakbay siya sa balikat ko habang papalabas kami ng sementeryo. Siguro mauwi na tayo. Baka naghihintay na si Andy sa atin. Kanina pa tayong wala eh. Tsaka hindi ko makain ng mag-isa yun. Wika naman ni Tito Paulo. Sige po, Tito. Tara na pumuwi. Wika ako naman kaya ito. Pagkasakay namin sa sasakyan, tinahak na namin ang daan patungo sa bahay nila. Patingin-tingin pa nga sa akin si Tito Paulo eh. Tapos, ngingiti yan kapag natingin sa akin. Ako naman parang tanga, kinikilig. Pero kalma lang. Bakit ba kasi ganito yung nararamdaman ko? Bakit sa kanya lang? Sa iba naman, di ako interesado. At bago pa kami makauwi sa bahay ni Tito Paulo, eto dumaan kami sa isang maliit na coffee shop. Di na ako pinababa ng sasakyan ng Tito Paulo. Bibili lang daw siya saglit ng pasalubong para kay Andy. At eto pagbalik niya. Miko, nainip ka ba? Kape ka muna. Wika ni Tito Paulo. At eto, kinuha ko naman yung malamig na kape na sinubukan ko kaagad tikman. Grabe, ang sarap. Wika ako. Butit na gustuhan mo yan. Yan din ang paborito ko eh. Wika naman ni Tito Paulo. Siyempre, kinilig na naman ako. Ewan ko ba? Bakit ba ako kinikilig? Parang gusto ko tuloy pakisop-sop doon sa straw niya. Kaso Miko, di ganyan ang in-order ko eh. Sinubukan ko yung iba. Masarap din naman. Tikman mo tong akin. Wika ni Tito Paulo. Tapos ito, nilapit niya sa bibig ko yung straw na sinubo niya. Di ko tuloy alam yung gagawin ko. Parang nagkatotoo bigla yung iniisip ko. Kapag ginawa ko yun, para na din kami nag-kiss. Nahiya ako. Pero baka kapag di ko ginawa, baka isipin ni Tito Paulo na suplado ako. Kalma lang, anong gagawin ko?
Isasubo ko na ba yung straw? Miko, tikman mo na. Supsupin mo na yung straw. Nahiya ka pa eh. Uy ka ni Tito Paulo. Ano pa bang magagawa ko? Eh di eto. Sinubo ko na yung straw habang nakangiti. Tapos, sinupsop ko na. At masarap yung natikman ko. Kape na lasang chocolate. Di ko maipaliwanag. Napasobra nga yung supsop ko eh. Ang sarap kasi. Muntik nang maubos. Ganun pala kapag masarap. Parang ang hirap pigilan. Oh, kamusta amigo? Masarap, di ba? Uwi ko na Tito Paulo. Opo, masarap po Tito Paulo. Wika ko naman na may halong kilig. At bigla na lang hinawakan ni Tito Paulo yung pisngi ko. Kinabahan talaga ako ng sobra. Parang sasabog na naman yung puso ko. Tito Paulo, bakit po? Wika ako. Miko, may kulangot ka ata sa pisngi. Wika ni Tito Paulo. Napahawak talaga ako bigla sa pisngi ko na hawak din ni Tito Paulo. Pagkahawak ko, nakapako kaagad yung sinasabi niyang kulangot. At ito, pagkakita ko, gagi. Kulangot nga. Nakakahiya. Parang gusto ko nang bumaba sa sasakyan tapos uuwi na ako at ayoko na magpakita ulit kay Tito Paulo. Sobrang nakakahiya talaga. Ayoko na. Ibaon niyo na ako sa lupa. Sobrang nakakahiya talaga.